Good evening po sa inyong lahat. Samanda ko kayo sa mundo naroroon. Pag-usapan po natin ngayon mga kababayan, ito pong pag-aksip ni President Bongbong Marcos sa imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping upang bumisita sa China. So yan po yung pag-usapan natin ngayon. Pero bago dyan natin ipapatuloy ay kung kayo po ay bago pa lamang sa ating channel, ay mag-like at subscribe na po kayo. Pakishare na lamang po ninyo sa inyong mga kaibigan. At click na rin po ninyo notification bell para tuloy-tuloy po kayong updated sa ating video. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong pag-accept ni President Bongbong Marcos sa imbitasyon ni President Xi Jinping ng China ay nakakabuti po ba ito o nagkakasama sa ating bansa? So kayo po ang pasya niyan mga kababayan. Pero maganda po itong ating pag-usapan sapagkat ito po ay tatlong malalaking bansa na nag-imbita sa ating Pangulo na dumalaw sa kanilang bansa, mga kababayan. Amerika, China, at Russia. Pero ang Russia, wala pa po itong kumpirmasyon. Nakita natin dito mga kababayan na itong Amerika at China ay naghahatakan ito. Kumukuha po ng balanse kung sino po yung ika nga imatimbang doon po sa dalawang bansa na yan. Pero ang pinakamalinaw dito ay ang Pangulong Marcos na rin mismo nagkumpirma na tinatanggap niya itong imbitasyon ng Chinese President Xi Jinping ng China upang dumalaw po sa kanilang bansa. So yan po yun, mga kababayan. At sa ating pong pagpatuloy mga kababayan, alam naman natin na ito pong China. Mayroon po tayong sigalot dyan sa West Philippine Sea. At ang nakakaganda dito mga kababayan, itong China ay puro po negosyo, business, ang transactions dito sa ating bansa. At ang sabi naman ng ating Pangulong Marcos ay magandang partner anya itong China sa Pilipinas. Magandang business partner sa Pilipinas. So, ibig sabihin mga kababayan ay binigyan ng priority ng Pangulong Marcos ang China sapagkat naniniwala siya na ang China ay nakakatulong sa atin sa pagdating sa kalakalan at negosyo, mga kababayan. Kung ang Amerika naman ang ating pag-usapan, mga kababayan, sa Amerika ay wala tayong masyadong negosyo doon. O ano bang negosyo na mayroong mga transactions doon sa Amerika. Sa aking pagkaalam mga kababayan ay wala eh. Maliban na lamang sa security, yung kanilang pagbibigay ng suporta sa atin dyan sa West Philippine Sea. At sa itong tinatawag na balikatan exercise. Yan po lamang ang nakikita ko dyan. Wala tayong transactions katulad sa China na medyo maayos yung usaping kalakalan doon po sa China. Kaya nakita ito ng presidente
kaya po ito ay pinaunlakan niya o inaprubahan niya itong visit dyan sa China. Pero wala pa pong schedule ito mga kababayan sapagkat nagsabi ang ating Pangulong Marcos na unahin na muna niya ang mga tinatawag na lokal na mga problema sa ating bansa bago pa man siya dumalaw sa ibang bansa. Pero dito, ang China ay tinanggap na po yung mismong imbitasyon. Pero dito mga kababayan, kung atin namang pag-usapan ang Amerika, alam naman natin mga kababayan na sa imbitasyon ng Amerika, dalawa po yan, United Nations at saka yung US administration mismo kay President Joe Biden. Ang Amerika nagkakaroon tuloy ng duda sa ngayon mga kababayan sapagkat ayon po sa mga report, ito pong nangyari bago po man sa matapos ang eleksyon o yung kasagsagan ng kampanya sa eleksyon mga kababayan. Ang sinusuportahan nito ay si Leni Robredo at todo suporta nila kay Leni Robredo mga kababayan sapagkat ayaw ng Amerika na magiging Pangulo si Marcos. Kaya mga kababayan, bakit ko po nasabi na nagkaroon po ng pagdududa ang ating mga mamamayan sapagkat sa sinasabi natin na ang sinusuportahan nila ay si Leni Robredo at ayaw ng Amerika na magiging Pangulo si Marcos ay doon pa lamang mga kababayan ay nakitaan agad ng kaduda-duda. So ngayon, kung halimbawa ang ating Pangulong Marcos dadalaw doon sa Amerika, gaano ang tanong natin, gaano kaya katiyak na secured ang ating Pangulong Marcos doon sa Amerika? Alam niyo mga kababayan, diyan pa lamang ay malaking questionable sa ating mamamayan ngayon yan. Yung sakaling paunlakan ng Pangulong Marcos ang imbitasyon ng Amerika. Alam mo, nakakatakot mga kababayan sa Amerika. Bakit? Iyon lang mga CIA kung pumatay ng tao yan. Mga kababayan, grabe po yan. Alam naman ninyo kung sino ang CIA, kung paano ito kumilos. Yan po. Imalay mo, ang ating Pangulong Marcos pagdalaw doon, pwede siyang patayin doon. Pwede siyang lasunin doon. Kaya maraming mga pagdududa na lumalabas ngayon sa kasalukuyan sapagkat dahil nga ditong imbitasyon ng Amerika sa kanya doon. Pero sana, para sa akin lang po, huwag na munang sigurong bisitahin ni President Marcos ang Amerika. Dahil nga ayaw nila maging Pangulo si Marcos. Ang sinusuportahan nila si Leni Robredo. At lalo't higit doon sa assassination naman ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Isa pa yun ang nagbibigay ng pangamba sa ilan nating mga kababayan. Kaya mas maigi ipagpaliban na muna sa Pangulong Marcos yung pagpunta sa Amerika. Ang mas maganda dito, unahin niya ang China. Sapagkat ako po, para sa akin, ay naniniwala ako na mas kapakipakinabang ang China kaysa Amerika kung bibigyan ng
pagkakataon na dadalawin ng Pangulong Marcos ang Amerika. Yan po yun. Nakakatakot po. Hindi natin mapagkakatiwalaan yung Amerika sa ngayon, mga kababayan. Sapagkat ang kandidato nga nila, inuulit ko po, ay si Leni Robredo. Hindi natin matiyak ang seguridad ng ating Pangulo doon. Kaya mas maigi sa China muna siya pumunta. Sapagkat mas kapakipakinabang ang China kung iyon ay kanyang bisitahin. Marami pong isyu na mahalaga na dapat pag-usapan doon. Una, ay itong China sa panahon ng pandemic ay malaki din po naitulong sa atin. Yan po. Kaya dito ang sabi dito, mayroong news kasi dito mga kababayan sa Manila Times po. Yan po. Manila Times. Sabi dito, Marcos accepts the invitation to visit China. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has accepted Chinese leader Xi Jinping invitation to visit Beijing to bring the bilateral ties with China to a higher level. Malacanang said Friday. So, ibig sabihin mga kababayan ay kumpirmado na talaga na tinanggap na ng Pangulong Marcos ang imbitasyon ng China. Pero wala pa pong schedule ito mga kababayan. Sapagkat sang-ayon nga sa sinasabi ng ating Pangulo, ay unahin na muna niya ang mga lokal na isyo dito sa ating bansa bago man siya dumalaw sa labas. So dati, dito sinasabi mga kababayan, the invitation was personally extended by Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi during his recent meeting with Marcos in Malacanang. So in-extend po ito. Yes, Marcos did. Press Secretary Trixie Cruz Angeles told reporters when asked if the president accepted the Chinese government invitation. No date has been set for the visit, Cruz Angeles said. So malinaw po mga kabayan na wala pa pong petsa. Yan po, naka-schedule. During his courtesy call on Marcos, Wang stressed the cooperation between China and the Philippines and that is transcends any maritime disputes, Cruz Angeles said. So dito mga kababayan, isa rin ito makakatulong tungkol po daan sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya mahalaga po yung mahalagang bagay na tinanggap po ito ng Pangulong Marcos. The Chinese minister stressed that the friendship between two sides has lasted for many years, he said. The president, for his part, seeks to bring the bilateral ties with China to a higher level, Cruz Angeles said. Kung ating pong natatandaan mga kababayan, kahit itong ama ni President Bongbong Marcos, si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr., ay matagal na pong maayos ang relasyon nito, ang pagkakaibigan natin sa China noon mga kababayan. Katunayan nga po, ang China noon ay tinulungan pa ni President Marcos sapagkat wala po silang gold noon. Tinulungan po sila ni Marcos. Kaya ganun katindi itong respeto ng China dito po sa mga Marcos, mga kababayan. Siyempre kung kaano kaganda ang relasyon nila na dating Pangulong Marcos noon, Senior, ay siyempre ipagmamana din po yan dito po sa Chinese government sa ngayon. Kung gaano kalaki ang respeto nila, ay ganoon din po ngayon mga kababayan. Kaya dito napakaganda po yan. Good news po yan mga kababayan. Sapagkat nais ng Chinese government at nais din po ng ating gobyerno na mapatlalim pa ang relasyon itong China at Pilipinas. The President, for his part, seeks to bring the bilateral ties with China to higher level, Cruz Angeles said.
Marcos said on Twitter that Wang extended his congratulations and support for his administration. We also discussed agricultural infrastructure, energy, and our commitment to maintaining the strong relationship between our peoples in the coming years, Marcos said. Wang is on the Southeast Asian swing until July 14, culminating in the G20 foreign ministers meeting in Indonesia. Marcos said he intends to find ways to work to resolve the conflicts that we have, as he does not have the two countries' relationship to be just confined to the maritime issues in the West Philippine Sea. Manila and Beijing have long been locked in a dispute over areas of the South China Sea, almost all of which China insists it has exclusive right to. Beijing has rejected a 2016 Hague ruling that its historical claims were without basis. Ayan po. Former President Rodrigo Duterte warmer ties with the country's powerful neighbor by setting aside the ruling in exchange for promise of trade and investment, which critics say have not materialized. During the recent event of the Association of Philippines-China Understanding, Marcos said he will continue Duterte's independent foreign policy. So yan po mga kababayan, sa pagpapatuloy daw po ni President Marcos ang independent policy ni Pangulong Duterte. This is what we feel is based in the national interest. I feel it is to be advantageous not only to our friends in China but all our friends around the world, he has said. The President also said the Philippines alliance with other countries will keep stability of our economic recovery from the COVID-19 pandemic. Marcos' father, Ferdinand Sr., visited Beijing in 1975 when he was president on the invitation of Chinese Premier Xiao Inlai. He and then First Lady Imelda Marcos had an audience with Chinese Communist Party Chairman Mao Zedong. So, yan po yung ah, yan po yung sinasabi ni President Marcos, mga kababayan, na tinatanggap na niya ang ah, invitation ng Chinese President para po dumalaw doon sa China. Pero wala pa pong pizza ito. Whereas, kung ating ikumpara sa Amerika, mga kababayan, ay katulad ng ating sinasabi kanina, ay nakakatakot mga kababayan sa ngayon kung ang ating Pangulo ay bibisita doon sapagkat kaduda-duda dahil nga po doon sa election campaign na ang sinusuportahan nila ay hindi si Marcos, si Leni Robredo. Kaya hindi mawawalaan ng pagdududa yung ilan sa ating mga kababayan. Baka kung anong mangyari ng Pangulo doon sa labas, doon pupunta sa Amerika. Kaya para po sa akin mga kababayan, uulitin ko lang, mas maigi na muna, China na muna ang bibisitahin niya at ipagpaliban na muna ang Amerika sapagkat nakakatakot po mga kababayan. Hindi po sa tinatakot ko po kayo, kundi sinasabi ko lang po na nakakatakot naman talaga kung mayroon pong mga bagay na kaduda-duda dyan po sa Amerika. Una nga dyan, ayaw ng mga Amerikano na pabalik sa pwesto ang mga Marcos. Ano pong ibig sabihin yan? At anong pong ibig sabihin nung ang sinuportahan nila si tudong-tudong suporta nila kay Leni Robredo? So yun lang po mga kababayan. At hanggang sa sunod po ng video ay makita-kita tayo. God bless to you all.